dating Senador Leila de Lima na ngayon po ay Congresswoman. Ganyan din ang ginawa no. Sumulat si Madriaga, tapos pinadala, tapos binisita ni pero walang camera, walang kahit anong recording ho, mga kababayan. Malamang ganun din yung mga news. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Ayan na. Game. Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hindi rin siya kidnapper. Wala rin siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider. Magaling daw nga mag-drive, di ba? Nung nakapanayam natin si Balita at Kaalaman, yun yung sinabi niya, magaling mag-drive. Karerista, kaya nakuha bilang security. Naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero daw MC. Ano yung MC? Motorcycle? Codename niya kay dating Pangulong Duterte? Gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Siguro kaya ganito, lumalantad. No? Nagtatampo talaga yung tao. Nagtatampo yung tao dahil nga, imbis na siya ang kampiyan, mas kinampiyan pa. Ano sabi? Kapag ka kinasuhan mo, si Roque, parang kinasuhan mo na din kaming mga Duterte. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Labi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang which is, yung sinasabi ng mga DDS na hindi kilala ni Madriaga o hindi magkakilala o hindi kilala ng Vice Presidente si Madriaga, may mga picture tayong nakikita, na magkasama sila. nagresolba ang Na close talaga. naman ang maging palpak sa politika at ang pagpondo sa Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 ang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya ng mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya. Nasa iPhone X ko po from 2018 to 2023 April, mga pictures niregalo sa akin ni FPRRD. Ang cellphone na i-drop ko po doon lahat ng assignment ko, mission ko from 2016 January to April 2020. Ganyan ho yan mga kababayan. Magpalit ka man ng magpalit ng cellphone, kumbaga, lalo na yung mga iPhone ho, isang salin lang yan. 30 minutes lang ho. Lahat nung nakalagay doon sa lumang iPhone mo, 30 minutes, maililipat mo na doon sa bagong cellphone mo. Ganun po kabilis, mga kababayan. Kaya, baka siya sabi na, luma na, matagal na, wala na yun. No? Mag-iimbento na lang to. Hindi ho. So, sa lumang-luma pa, kahit 2010 o kahit na mga 2010, ganun lumabas yung mga iPhone Di ba? Maisasalin mo ng maisasalin sa bagong iPhone mo yan. Mula 2018 hanggang 2023. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malam ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Wow. Pagkuha ng pera, pag-deliver ng pera, at mukhang may mga kongresista nasasabit dito. Ayon kay At merong mga senador nasasabit din dito. Madriaga, kabilang na sa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Ayan na, magkakahulaan na tayo yan mga kababayan. Sino sa tingin ninyong senador yung nadadala, nahatiran ng pera galing sa confidential funds? Tama, hindi. Galing sa Pogo at galing doon sa mga tulak ng ipinagbabawal na gamot. Sino kaya yung mga yan? Ano? Ayon kay Madriaga, nagsimulang manamlay ang relasyon niya sa mga Duterte nang tulungan niya ang mga magsasaka sa Mariveles, Bataan na nawala ng lupa dahil sa kasong land grabbing umano upang gawing Pogo Township.
At mukhang dawit etong si Roque, mga bossing, diyan sa land grabbing na sinasabi na yan, ha? Tinuturo nila kay dating presidential spokesperson, Harry Roque. Motibasyon niya sa pagsiwala Kumbaga ganun mas matimbang si Roque para sa mga Duterte kaysa dito kay Madriaga, ano? Yun nga yung sinasabing kung kakasuhan mo si Roque, parang kinasuhan mo na din ang mga Duterte. Ibang klase talaga itong mga to. Samantalang ito close na close nila. 'Di ba? at na nalalaman niya ay para matigil ang POGO operations at drug syndicates sa bansa. Wala ring pumilit, nanakot o ipinangako kapalit ng kanyang salaysay. Hiling lang niya ay mapalitan ang judge sa kanyang kaso. Kita mo, simple lang ng hiling. Mapalitan lang yung judge. Yun lang siguro yung naumahawak ayoko na magsalita ho, mga kababayan. Inihanda na rin niya ngayon ang kanyang ikalawang salaysay na maglalaman pa ng mga dagdag na impormasyon na susuporta sa nauna niyang revelasyon. Abangan ang part 2 ng aking eksklusibong panayam kay Ayan. Since nakita na natin si Roque, mga bossing, eto, ipapakita ko mismo sa inyo yung interview ho doon sa mga magsasaka. No? Pakinggan natin. nagsiserbisyo para sa Pilipinas. Samantala, inakusahan ng ilang mga magsasaka mula sa Mariveles, Bataan si Attorney Harry Roque na umano'y pamemeke. Ayan na! No, sabi ko sa inyo, kapag ka tayo nag-title, naglagay dyan, yung mismo at meron tayong ipapanood at may ipapakita tayong mga balita. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, yari ka na naman, humbakla. Wala, no? Dumikit na sa pangalan ni Harry Roque yung humba, mga bossing? Nadikit na sa pangalan ni Harry Roque yung humba. Ano po si Harry Roque? Ng mga pirma para maagaw umano ang sinasaka nilang lupa para gawing Pogo Town. Yan ang exclusive. Naku po, lalong tumitindi. No? Ang pagkakadawit ni Roque sa Pogo, mga kababayan. Yung una, para lang ma-connect ko kayo lahat, doon sa mga ngayon pa lang po na nanonood at nakikinig ng mga ganitong balita. Una, mga dokumento, papeles nila Roque nakita doon sa loob ng Pogo. In-interview din yung executive assistant niya. Nakalimutan ko na pangalan pero gwapo. Doon nakatira sa Pogo. Tapos, pang-ilan ba? Pangalawa, mga bank accounts nila Roque. Nandoon din ho sa Pogo. Pangatlo, mga kababayan, in-check na huli doon sa mismong bahay na sinasabi ni Roque, hindi daw po nakapangalan sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, nakapangalan sa PH2, something like that. No, pero ang mga incorporators din ay yung mag-asawang Roque at yung mga, kung hindi ako nagkakamali, mga anak din. Hindi nga sila nakapangalan, pero under dun sa PH2, sila ang mga incorporator dun.